Vice President Sara Duterte nagbanta na kay Abante at kay Risa Hontiveros. Naku, yari kayo dito. Ito na nga yung pinakahintay natin na pagbalik or talagang paghihiganti. Oo, medyo sumasabit ng mga kumakatilala muna ako. Naulalan na naman kasi tayo, naku ba? So dito sa pinaka-latest na interview kay Vice President Sara Duterte ay napag-usapan yung mga binitawang salita nitong spokesperson ng House of Representatives na si Princess Abante at kaagad naman sinupalpal ni Vice President Sara Duterte. At itong pagbaliktad ng witness ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Siki Buloy at pagdawit niya sa mag-amang Duterte ay binakbakan din ni Vice President Sara Duterte at dito ay pinroklama na ni Vice President Sara Duterte na siya ang magiging presidente sa 2028. Grabe to. Matindi-tindi itong mga pag-uusapan natin ngayunis. Talagang wala nang patumpik-tumpik si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi. At eto naman ay kinakatuwa naman ng bansang ng mga netizen, ng mga mayang Pilipino dahil eto yung mga gusto nilang marinig kay Vice President Sara Duterte. Etong mga ganitong pangbabara. Pangbabara to, talagang ito ay totoo. Ito yung pangbabara, ito yung pangsupalpal na may katotohanan. Hindi yung katulad nung spokesperson na dalawa dyan na aso ni Tambaluslos tsaka ni Bongit, puro lang tahol na piling nila, nababara nila or nasusupalpal nila si Vice President Sara Duterte, pero ang totoo ay bumabalik lang din naman sa kanila. At dito nga sa isang interview na to, ang dami natin malalaman na talagang wala nang padalos-dalos kung magsalita si Vice President Sara Duterte. Talagang pinupukol niya na ng gusto itong Malacanang, itong administrasyong Marcos. At dito marami din siyang mga binitawang salita. So eto po yun, latest interview kay Pangulong Duterte. Matatawag na natin Pangulong Duterte talaga dahil alam naman na natin na magiging Pangulo ng bansang Pilipinas sa darating na 2028 ito. So ito ba, pakinggan natin. Ang naperwisyo sa pagbaha, sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganon, pero wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun naman talaga nangyayari ngayon, di ba? Talagang waiting na lang tayo kung kailan tayo aabutin yung mga bahay natin. Kasi nga yung flood control nga daw na-overwhelm. Yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. VP, tanong ko lang po kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to post bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, anong pong reaction niyo patungkol doon? Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes, Vice. Hindi talaga, alam nyo, may tuturing na talaga din na kung
yung ginawa nga kay Pastor talagang ngayon ang nagsimbolo ng katotohanan ng mga ginagawa ni Marcos Jr. or gagawin pa lang. Kita nyo, nung ginawa kay Pastor, ginawa din kay Pangulong Duterte. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Dave? No, mamaya na. Ma'am, may pa po tayo. Sinabi po ni House spokesperson President Ayan na. Abante. Eto na! Tungkulin po daw ninyo. Eto na! State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling gagalo kayo sa SUNA. Full comment mo on this, ma'am. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Barag na naman sila dito. Magagalit na naman yung mga garapata ni Marcos. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, giniit po ni House spokesperson Atty. Princess Abante Ito na. galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Oh. at International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito na? Siguro dapat huwag magsalita Uy! si Miss Abante Uy! patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Sa madaling salita, sabi ni Vice President Sara Duterte, huwag kang ipal. Alam mo ba yung ipal? Barag na naman si Abante. Oo, kasi hindi totoo naman kasi House of Representatives spokesperson siya at yung salita ni Vice President Sara Duterte is para yun sa Malacanang. Hindi yun, maaari si Claire Castro pwedeng sumagot. Pero si Abante, wala kang pakialam doon. Huwag kang ipal. Ipal ka kasi. Yan tuloy, nabara tuloy. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na pilitang kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Yun. Huwag siyang sumausaw. Ayun. Yan kasi, panay sausaw mo naman kasi Abante. Nakukulangan na, hindi kasi alam nyo, kailangan din kasing kumabig ni Abante. Lalo't magkakatapusan na, no? Kailangan madagdagan ng kwarta. No? So kailangan sumipsip ni Abante sa kanyang bossing, hindi lang daw palagi si Auntie Claire. Kailangan may din naman daw siya, may contribution naman din siya at banat sa mga Duterte. Eto naman si Vice President Sara Duterte, matalino to. So tama naman yung sinabi niya. Dapat yung tinatapik mo, yung sinasagot mo, unang-una yung mapatungkol sa House of Representatives. Katulad niya, halimbawa, bakit hanggang ngayon pinag-aantay ng House yung hinihingi ng Supreme Court mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
So yun dapat ang mga sinasagot niya. Excuse me. Kaso yung mga hindi mo naman dapat kailangan sagutin, ba't mo sinasagot? Hindi ka naman spokesperson ng Malacanang, ogag ka ba? Kaya nga sa madaling salita, huwag kang sumausaw. Sakit nun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Thank you, ma'am. Yun, no? Thank you po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Nako, yan na. Kung pinuna yung foreign policy ni Marcos. O nga pala, wait lang, i-explain ko po sa inyo kung ano po ba itong gustong itayo ng Amerika dito. Unang-una, may isa akong video dyan na kung saan may pinirmahan si Marcos kapalit ng ulo ni Lisa Araneta Marcos. Panoorin nyo na lang. So ngayon, eto nga yung sinasabi namin noon na magiging tambakan ng basura ng Amerika, yung factory na itatayo na yan. Hindi ko alam kung pero yan ang bali-balita, parang basurahan daw yan ata na alam niyo mga basura ng Amerika tas dito dadalhin sa Pilipinas. Pero yan ay bali-balita pa lamang pero sureball na may factory na itatayo dito ang Amerika sa bansang Pilipinas. So sa madaling salita parang gagawin tayong imbakan or gagawin tayong yung lugar natin gagawing pabrika ng Amerika. Ang sagwa, di ba? Junior, dahil sa masyadong pagpiling sa US, ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika, magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Totoo yun. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino, kumukontra sa plano na Stop. ito. Dahil Lalag. ang ating mga Hoy! Mataglalag yung internet. ay dapat for the interest of our country. Hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Tama. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang Tama. mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Tama. Sa VP, mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Kibuloy, personal na opinion lang po, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang ipinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused, no? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. Another question about your impeachment. Kasi nag-release na statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. If it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish ba namin ang petition namin? Nag-release about the No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court. Kung ano yun sa
ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi Salaysay. ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any question? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose Ito yung ito yung sinisisi na naman kay Pangulong Duterte. Pakinggan natin. na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. Oo. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, Miray mo, pati baha baka baka pati baha damay na sa war on drugs. Oo, baka sabihin nila yung eto nga, sa totoo lang ginawan ko na to ng BJ. Na baka yung paghahanap ng mga Pilipino kung nasaan na ang flood control dahil sobra yung baha ngayon, baka mamaya isisi na naman yun sa mga Duterte. Baka sabihin nila walang pinatayong flood control ang mga Duterte nung panahon nila. Malamang sa malamang gagawin ng administrasyong Marcos yung pustaan tayo. At yung sa Dolomite na yan, ewan ko dyan talagang, alam niyo yun, wala na, o nga pala, linawin din pala natin, wala pong sinasabi si Mayor Isko Moreno na sinisisi niya ang administrasyong Duterte dyan sa Dolomite na yan. Wala pong ganun. Ang ibig sabihin po ni Mayor Isko Moreno ay, tawag dito, kung na-maintain sana yung paglilinis dyan sa Manila, tama ba? Manila Bay, sa Dolomite, yung inaanuhan ng Dolomite, di sana mas maganda, na mas maayos. Kaso kasi napabayaan kasi yan. No, napabayaan. Hindi ko alam kung sino yung mga congressman dyan na ba at una-una, ang ibig sabihin ni Isko Moreno ay yung unang mayor, hindi presidente. So sino ba yung mayor dati ng Maynila? Walang iba kundi sila ni Lacuna na bataan ni Martin Romualdez. So yun po yun yung ibig sabihin ni Mayor Isko Moreno kasi may mga issue na kumakalat na binanatan daw ni Mayor Isko si Pangulong Duterte. Hindi ho ganun para sa kaliwanagan ng lahat. sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nagbabaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao? Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung tuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the office of So sa madaling salita, the diversional tactic is coming. for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people
especially those areas na talagang presently itong libre sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na extend pa siya. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin. So as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nagkikater kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baka. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you. Salamat. May bago pong statement, VP, si General Torre, tungkol sa mga DDS. Wala daw utak. At saka ang mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nananawagan siya ng pagkakaisa, and sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang inire-request na? Nanawagan ka ng pagkakaisa, putangin na ka. Ikaw nga, hindi mo kami sinusunod sa panawagan namin pagkakaisa, haslo. Sira ulo, abno. Kulang-kulang. Sinto-sinto. Yan, deserve mo yan. Natin bakit gusto pa nating pauwiin si Pangulong Duterte, nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw pong na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano, tulad niyan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. tayo lang. Tama. Yes, tayo lang yan. Una-una, bobo ka rin naman. Biruin mo, naghanap ka ng heartbeat dun sa kingdom, wala kang nahanap na heartbeat. Naghukay ka pang hayop ka. Tapos si pastor daw, tumatagos-tagos daw sa dingding. Hindi na mo kabobohan yun. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, bobo kami, bobo ka rin. It's a tie. Bobo tayo, mas sabi ni Marcos na yung tubig, baka ipunin. Para magamit pa natin sa taksi. Anong comment niyo doon? Yun ang solve niya para... Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Iniinom na siya ng tubig lahat. Opo. Kaya susuyok nun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang suggestion ni Atty. Harry Roque ng domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan, at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ma'am, At alam ni Atty. Harry Roque yan. Alam niya. Dahil ilang beses na yan napag-usapan. ma'am, na kay na hinumduman nga tabang ni Pastor Tibuloy sa panahon sa eleksyon kay BBM. Ug importante ba ang ma'am kanang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Dahil na hinumduman ka itong gitabang ni Pastor Tibuloy sa panahon sa eleksyon ni BBM. Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, then dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos.
Ngano di ay? Kaya administrasyon man ang nag-ipit siya karon but pa sa buhay. Ano sila? Mangga nga. Mangga nga. Mangga nga ni. Mangga. Comment lang ma'am nga, ang President sa America is i-invite si PBBM before sa zona niya. Hindi, alam nyo, ito may kasi, linawin natin yung katanungan kasi nga, baka may mga sintu-sintu dyan na hindi makaintindi. Kasi palagi ko rin nakikita yan sa mga vlogger na isinusumbat daw ni Pastor yung naitulong niya kay BBM. Wala hong panunumbat na ganon. Kasi ganito noong panahon ni Marcos na tumatakbo siya kasama si Vice President Sara Duterte, yan nga, andyan na nga rin si Chavit, si Pastor, lalong-lalo na si Pastor, tumulong yan, aeroplano, bus, camera, media, kasi walang media nun. Yung tawag dito, yung ano bang tawag dito? Yung mga ibang network hindi naman tinutulungan si Marcos noon. Wala, tanging SMNA lamang ang tumulong. Ngayon, sa ganda ng ginawa sa kanya ni Pastor, biruin mo sa nakita na ungkatin mo yung 5 years ng binasurang kaso. So ibig sabihin wala na talaga. So ibig sabihin galit lang talaga or talagang walang yalang talaga si Marcos Jr. Kaya niya ginigipit si Pastor Apollo Siki Buloy. Baka sabihin kasi ng iba dyan, kasi nagagalit kayo kay Marcos kasi kahit may mali na si Pastor, gusto pa rin pa siyang kampihan ni Bongbong. Wala hong ganun. Una-una, bukod sa walang pagkakamali si Pastor, sadyang sana man lang alam niya nang ginigipit yung tao, ba't ayaw niya pang tulungan? Sa oras nung kailangan ni Marcos Jr. ng tulong, nandiyan si Pastor para tumulong sa kanya. No. So yun po yung nun, yun po yung ibig sabihin nun, hindi yung sumbat, walang sumbat na nangyayari. Wala ka pa nag-invite sa Pag-usapan daw ang Gi-invite tariff. siya? Yes, Asa ang invitation letter? Hey! Ano to, yung sa SONA? Ibig sabihin fake news pala yun? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? Sige ma'am. Ma'am, pwede mga tanang kung anong God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila about ni Attorney Rocky nung atong last Saturday wala siya. Invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited. Oo. And everybody is Sino yung nagtanong na yun? was, is, are. Where? Where? Everybody welcome. In fact, dito sa ano bang tawag dito, Duterte Tsaka ba't pa kailangan imbitahin? Ngayon lahat nga dyan welcome. Street, welcome lahat. Sa lahat ng rallies, welcome lahat. In fact, nasaan na yung yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay totoong issue. Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, tama. Kasi siya yung nangangailangan ng tulong. Ito, pakinggan nyo yung mga nag-aaway-aaway dyan. Kesyo, nawawalang panty. Chismis, ganun. Ito na yung kasagutan sa problema nyo. Putangin na nyo. Puro kayo awayan ng awayan. Wala namang kwenta yung nag-aawayan nyo. Natin ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes. Sino ba nagtatanong na yan? Hope na magkaisa din tayo. Oo.
Tapos kung ano naman, kung gumamit tayo by analogy, parang ano yan eh, parang mag-asawa. Yan. Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi Pagkakaunawaan. dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak Tama. na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag niyan? Gawa na lang ng primary individuals doon sa relationship. Individual pala. Sorry. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin. Meron marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Ang importante dito ay si President Duterte. Yun, no? Ganun yun. Parang ganun yun. Ayan na, ang liwanag ho niyan. Yung iba kasi tinaway ng away. Kesyo si Cathy Binag, ayaw labas si USB. Kesyo yung isa, tahol ng tahol. Ako hindi naman ako nengelam. Kaso nga lang, natatabunan kasi yung issue kay Pangulong Duterte. Dapat meron tayong pagkakaisa ngayon. Katulad niyan, di ba? Banateros, nakakasama si Ma'am Cathy Binag. Ang Banateros, nakakasama yung mga galit kay Cathy Binag. Di ba? Si Marlica lang ngayon namin kasama. Hindi, di ba? Dapat kailangan natin ng pagkakaisa. Focus tayo doon sa kung paano mapauwi si Pangulong Duterte. Yun ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte. Tsaka yung ano na yun, yung mga hindi pagkakaunawaan. Kasi totoo naman, kung yung mag-asawa nga minsan, di ba, nag-aaway, kayo pa kaya, hindi naman kayo magkakaano-ano. So kapag may mga hindi pagkakaunawaan, mag-chat kayo, private chat, o bakit, anong problema mo sa'yo? Sabihin mo sa'yo anong problema para masolusyonan. Ganon, hindi yung sa social media kayo magbabakbakan. Love na lang o hindi pwede. One more. Love naman love, di ba? Love. Mag-love na lang daw. Hindi pwede love ka BBM. VP, sa issue May question pa. sa issue po ni alias Rene, kasama po sa kanyang testimony Neto na. before, na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nag-recant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yon ni alias Rene para maklear po yung inyong pangalan? Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po, ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang dami, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action, sa totoo lang, under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, Ito ikaw at ito, pakinggan nyo to pakinggan. Oy, sino to? Marcos Jr., Tambaluslus. Yung mga congressman dyan, pakinggan nyo to, mga Yudi Punggol.
nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari at mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, 1,000 kaso ang 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, ana ako. Yun oh! Hoy! Hoy! Ano yun? Susunod pa, presidente na daw siya. Oh. Hindi, bago tayo dumapunta sa pagiging presidente, dito tayo, totoo yun. Yun naman kasi talaga dapat. Pag ikaw, nahalal ka bilang mayor, kapitan, kahit kapitan, no? Kapitan, mayor, konsihal, congressman, vice mayor, congressman, gobernador, ano pa ba? Yan, congressman, senator, vice president, tsaka president, dapat tanggapin mo kung ano yung mga sinasabi sa iyo ng tao. Hindi yung anak ng teteng katulad yan, si Martin Romualdez, balat sibuyas, yung mga congressman, balat sibuyas. Anak ng teteng umupo-upo kayo dyan, tapos ngayon ayaw nyo palang mabanatan. Gusto nyo tahimik na buhay, di huwag kayong maging tumakbo. Mga haslo, nyo. Diba? Ganun lang dapat, ganito dapat ang mindset. Tingnan mo, hindi sa totoo lang, ang dami hong nambababoy, lalo na sa social media, yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon. Baboy na baboy, ang mga Duterte doon. Sa thumbnail pa lang, baboy na. Diba? Paano pa kaya sa topic nila kung ano-ano binabato? Kanina nga lang may napanood daw kaya si Kitty Duterte daw may mga video daw na kumakalat. Kesyo si Vice President Sara Duterte may kabit. So kesyo si Pangulong Duterte daw manyak. So maraming ganon. So kung sa makakasuhan lang talaga, dahil makakasuhan na pwedeng kasuhan ni Vice President Sara Duterte kaso hindi sila kasi balat sibuyas. Hindi sila katulad ng mga putangin ng mga idol nyo. Yung mga sinusuportahan nyo dyan ng mga politiko na konting kibot, nagkakaso. Katulad na lang ni Risa Ontiveros, di ba? Imbis nakasuhan yung mga network na nagbalita unang-una kay Rene doon sa kanyang witness na nilaglag siya, na binabayaran niya pala, ang kinasuhan yung mga vlogger. Diba? Ganun kagago. So yung mga ganyang politiko hindi niyan deserve sa mga matataas na posisyon kasi nga yung mga yan kapag nakakuha ng medyo malakas na kapangyarihan nila yan sa gobyerno, ganyan lumalaki ang ulo ng mga putang inang yan. Pero ako bilang ako tatanungin ako, deserve ba ni dapat bang gawin ni Vice President Sara Duterte na magkaso laban kay Risa Ontiveros kasi nagbabayad siya ng witness or gumagamit lang tanim witness kung sa maiksing salita? Para sa akin payag ako na kasuhan ni Vice President Sara Duterte si Risa Ontiveros. Talaga, ako gusto ko yun. So tuloy natin, ito na yung presidente pasok. Harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil ganda ng mindset ni Vice President Sara Duterte. Hindi madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari at mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, 1,000 kaso ang 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, ana ako. Tapos
Iba rin ha. Pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Si Boss Dada kinilig eh. Pagod kayo sa biyahe. Si Boss Dada kinilig. Oo, nakita niyo yung kilig ni Boss Dada kahit maitim siya doon, no? Kilig na kilig eh. Narinig yung sabi ni Vice President Sara Duterte na ano eh, na magiging presidente siya eh. Kinilig bigla si Boss Dada eh, no? Nainit at naulanan. So, pinapatawa ko lang. We are waiting for ano, ma'am. Ayan na, nagkagulo na. Sinimulan mo, Vice eh. Sa presidensya soon sa 2028 for President Sara Duterte. Sabi ni ano kanina, napag-usapan namin yan eh. Yung 2028 elections, sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka, isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya, kasi gusto kong mangampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong. Ba't po kaya nagbago isip niya, ma'am? Bakit po kaya nagbago isip ni PRD? Kasi dati ayaw ka niyang patakbuhin. Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Oo nga no, ba't kaya biglang nagbago isip ni PRRD? Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Uy! Marcos. Ang saklap nun! Tinapos na ni Vice President Sara Duterte. Wala na, finish na. Wala na nga. Totoo, wala na talaga buboto. Tangina, tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kung may mananalo pang isang Marcos sa pagiging presidente, naku po. Maawa naman kayo sa amin. Pati kami na hindi na ayaw namin na sa Marcos, madadamay kami. Ever sa history ng Pilipinas, maging na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Yan na. Ang mga dilawan. Paktay. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon? Mga kaliwa. Sabi ko, kung ang makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala na boboto sa kanya na na saklap nun, no? Ako, bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag-ano na ko. Nagmahay. Nagmahay na ko. Natagam. Yes. Nakakawa na og tagam. So, sino pa boboto sa Marcos? Sa susunod? Wala na. Wala man silang kasama. Baka daw si Martin Romualdez. Romualdez naman daw, BP. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Leni Robredo at the time noong 2022. So, ano ba yun? Yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yun na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo. Thank you, ma'am. Any more questions? Yan So yun, sure ball na talaga
Oo, tinapos na ni Vice President Sara Duterte ang kwento ni Marcos. Hindi, totoo naman, wala nang boboto dyan. Ako na nagsasabi, yung mga support, sino ba ang mga nagsasabing malakas ang Marcos? Walang iba kundi si Larry Gadon, si Auntie Claire. Oh, yan. O sila-sila lang naman nagbobotohan dyan eh. O sila-sila din naglolokohan. O lalo ngayon na dinadanas ng mga Pilipino yung grabing baha, grabing perwisyo, 'di ba? Yung mga pananim ubos na, yung mga kabahayan lubog sa baha. Sa tingin nyo may boboto kay Marcos? Wala nang boboto diyan. Ako na nagsasabi sa inyo, wala nang boboto dyan, pangako yan. Kung meron man siguro mga robot, ganun. Mga dummy account, mga trolls, yan. Hindi naman sila mahilig, yan yung mga supporters nila. Kaya nga ngayon, pag may nalaman kayo ng mga supporters ni Marcos na nananatili pa rin, na naniniwala sa kanila, puta na, tanga-tanga ng mga hayop na yan. May mga ano yan. May mga sakit sa pag-iisip yung mga yan. Sorry pero yun ang totoo. Kung ikaw hanggang ngayon supporters ka ni Marcos at iboboto mo siya, iboboto mo sila sa darating na 2028, kung si Sandro man, kung si Amy Marcos man, ang tumakbong presidente ng bansang Pilipinas, kung sino man ang boboto dyan, may sapak ka na sa ulo. Magpa-check up ka na sa Mandaluyong. Parang kailangan mo na yon, no? So, totoo yun. Totoo yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. At mga banateros, anong maikukomento nyo po dyan? Etong banat ni Vice President Sara Duterte sa spokesperson ng House of Representatives at dito kay alias Rene at kay Risa Ontiveros lalong-lalo na dito sa pagiging hindi na uupo o hindi na mananalo bilang presidente ang mga Marcos. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.